Blessed morning everyone, Luzon, Visayas at Mindanao, Philippines. Sa mapagpalang umaga po sa ating lahat. So welcome po sa ating gawain sa The Word God's Faith and Life Ministry live stream YouTube channel and Facebook channel. So sa mapagpalang umaga po sa ating founder ng The Word God's Faith and Life Ministry, kay Pastor Albert Caslam sa buong pamilya, lahat ng mga members ng The Word God's Faith and Life Ministry. Good morning, good morning. Sa mapagpalang umaga din po sa ating pastor sa Bohol, kay Pastor Chupi Luyumo. Sa Cebu kay Pastor Say Pinote. So good morning. So isang mapagpalang umaga po. Sa Claveria Anii. So good morning kay Pastor Gio. Salamat sa kanyang assistant kay Pastor Perla Catarata. So isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. So welcome po sa ating gawain sa The Word God's Faith and Life Ministry live stream YouTube channel and Facebook channel. Sa mapagpalang umaga din po sa ating pastor sa Claveria Mati kay Pastor Bernie Sinagunya. So good morning po sa ating lahat. At lalong-lalong na sa San Isidro Homes Cabuyao. The Word God's Faith and Life Ministry San Isidro Homes Cabuyao. So good morning po sa ating lahat. So welcome po sa ating gawain sa The Word God's Faith and Life Ministry live stream YouTube channel and Facebook channel. So tayo po'y manalangin sa Ama upang mihingan natin ang ating sarili sa magandang balita. Yes, good morning, Father God in heaven. Good morning, Lord Jesus. Good morning, Holy Spirit. We come to you in these beautiful days with abundant thanksgiving and praise in the name of Jesus Christ. With the power of the Holy Spirit, Father, thank you for the great new day. With your unconditional love, joy, patience, loving kindness, mercy, miraculous ways in our life, Father. Thank you, Father God, for giving us strength, courage, understanding, wisdom, knowledge, and Holy Spirit. You're the best teacher. We're not listening allow you to use my mouth to speak your words to every one of us. Salamat, Father God, sa mensahe na kailangan ng mga anak ng sino mo makatunin na may buhay at kapangyarihan. Thank you, Father God, sa paggamit mo ng aking mga bibig. Na ang sino mo makatunin ay they are spirit and they are life, Father. Thank you, Father God. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. All the glory and honor belongs to you. In Jesus' name we pray. Amen. Praise the Lord. Purihin ang Panginoon sa good morning and isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. So tayo po ay, ano nga ba yung ating pagninilay-nilayan? Madalas ba nating hinahabol ang kaligayahan sa mga bagay sa tao at tagumpay? Ngunit inaanyayahan tayo ng Biblia sa isang mas malalim na kagalakan, isa na dumadaloy mula sa kasiyahan sa Panginoon. Ang kasiyahan ito ay hindi mababaw na kasiyahan. Ito ay isang malalim na kasiyahan ng kaluluwa na matatagpuan lamang natin sa Kanya. Kaya nga ito yung ating pagninilay-nilayan. Paano kung ang iyong pinakamalalim na pagnanasa ay natutupad hindi sa pamamagitan ng paghahabol sa Kanya, ngunit sa pamamagitan ng kaluguran sa Diyos. So kaya nga ito yung ating ano ang iyong tagumpay? Kaya kahit naghihintay sa iyong kasiyahan, hindi lamang sa iyong disiplina. So kaya nga ano ang kahulugan ng magagalak sa Panginoon? So ito yung ating pagninilay-nilayan. Ano ang kahulugan ng magagalak sa Panginoon? So ito yung mababasa natin sa Psalm 37 verse 4. Sabi dito, magpakasakaya ka rin sa Panginoon at ibibigay niya ang iyong nasa ng iyong puso. So ito yung ating pagninilay-nilayan na kapag tayo nagagalak sa Panginoon, na tayo naglilingkod sa Kanya, ibibigay niya yung ating dinidesire ng ating puso. So kaya nga ito yung pusong masayang devotion sa Diyos. Ang kaluguran sa Panginoon ay nangangahulugan ng kasiyahan sa Kanyang presensya, sa Kanyang kalooban at sa Kanyang mga paraan. Ang paghahanap ng ating pinakamalaking kasayahan sa Kanya. So kaya nga ito kapag tunay nating hinahanap at tinatamasa ang Diyos, ito yung ating mga hangarin na ayon lamang sa Kanya. Ito yung buong kagandahan, loob na niyang tinutupad
ng kanyang mga tao dahil ang mga ito ngayon ay nagpapakita ng kanyang kalooban at kabutihan. So dahil ito ay isang pangako sa lahat ng gusto natin. Ngunit ng tamang mga hangarin na natutugunan habang inilalagay natin ang Diyos sa gitna ng ating buhay. So ang tunay na kaluguran ng sa Diyos ay umahantong sa isang buhay na malalim na katuparan at layunin. Kaya nga ito yung kasiyahan sa Panginoon ay higit sa pagiging masaya sa mga pagpapala ng Diyos. Ito ay isang malalim, antas ng kaluluwa na kagalakan at kasiyahan, matatagpuan lamang mismo sa Panginoon. Nangangahulugan ito na gawain ng Diyos sa iyong pinakadakilang kayamanan, ang iyong unang pag-ibig at ang iyong pinagmumulan ng kagalakan ay higit pa sa ano pa man. So kaya nga ito yung mga isa-isahin natin kung ano talaga ang ibig sabihin ng kaluguran sa Panginoon at kung paano natin ito isasabuhay araw-araw. So ito yung una, ito yung kaluguran sa Panginoon. Una, finding joy in God's presence. So ito yung paghahanap ng kagalakan sa presensya ng Diyos. Ang kasiyahan sa Diyos ay nagsisimula sa pamamagitan ng pagugol ng oras o pagbibigay ng oras sa Kanya at pagtuklas sa kagandahan ng kung sino siya, ang Kanyang pag-ibig, katapatan, awa at kamahalan. So ito yung sinasabi sa Psalm 16, verse 11, sabi niya, nasa iyong harapan ay kapuspusan ng kagalakan. Sa iyong kanang kamay ay may mga kasiyahan magpakailanman. So ito yung guidance, ito yung patnubay, yung itinuturo sa akin ang landas ng buhay. So inihahayag ng Diyos ang tamang direksyon ng buhay. Dahil ang tunay na kagalakan ay matatagpuan lamang sa Kanyang presensya. Sa iyong harapan ay kapuspusan ng kagalakan. Ang tunay at ganap na kagalakan ay matatagpuan lamang sa pakikisama sa Diyos. So ito yung eternal blessing na sinasabi sa banal na kasulatan na ito yung walang hanggang pagpapala. Sa iyong kanang kamay ay may kasiyahan magpakailanman. Ang presensya ng Diyos ay nag-aalok ng pangmatagalang walang hanggang kasiyahan. So kaya nga't sinasabi pa niya sa Psalm 63, verse 5, ang aking kaluluwa ay mabubusog na gaya ng utak at kabataan. At ang aking bibig ay pupurihin sa iyo na may masayang mga labi. So ito yung sinasabi sa banal na kasulatan na malalim na espiritual na kasiyahan at kagalakan lamang sa presensya ng Diyos kung paanong ang masasaganang pagkain ay nagbibigay kasiyahan sa katawan. So ang Diyos ay nagbibigay ng kasiyahan sa kaluluwa. Kaya nga't ito'y ginagamit ng kasaganaan or utak at kabataan upang ilarawan kung gaano katuparan ang kanyang ugnayan sa Diyos. So bilang resulta ng kasiyahan, ito'y tumutugon ng may taus-pusong papuri at kagalakan. So tulad na lamang sa halimbawa ni David, si David ay isang halimbawa, isang lalaking ayon sa puso ng Diyos na nalulugod sa pagsamba, panalangin at pagbulay-bulay sa bawat salita ng Diyos. Kaya't mababasa natin yan sa Psalm 27 verse 4. Isang bagay ang hinihiling ko, Panginoon, sa Panginoon, na aking hahanapin upang ako'y makatahan sa bahay ng Panginoon sa lahat ng araw ng aking buhay, upang mamasdan ang kagandahan ng Panginoon at upang mag-usisa sa kanyang templo. So ito yung desire ni David. Ito yung ipinapahayag ni David ang kanyang pinakamalalim na hangarin na patuloy na mamuhay sa presensya ng Diyos.
Ang bahay ng Panginoon ay tumutukoy sa lugar ng pagsamba at presensya ng Diyos. Nais ni David na maranasan ang kagandahan ng Diyos at patuloy na hanapin ang kanyang patnubay. Ito ay sa magandang pagpapahayag ng buong pusong debosyon at isang prioridad na maging malapit sa Diyos higit sa lahat. So kaya nga sinasabi pa niya sa Psalm 119, verse 47, "And I will delight myself in thy commandments, which I have loved." So ito yung sinasabi na ito'y nagpapahayag ng isang masayang saloobin sa mga utos ng Diyos. Hindi lamang sumusunod sa mga batas, kundi nalulugod sa mga ito na nagpapakita ng pag-ibig at pagpapahalaga sa patnubay ng Diyos na itinatampok nito ang isang pusong nakakasumpong ng kasiyahan sa pamumuhay ayon lamang sa kalooban ng Diyos. So yan yung sinasabi sa banal na kasulatan na ano ang ibig sabihin ng kaluguran sa Panginoon. So pangalawa, loving God's Word. So ito yung pagmamahal sa salita. Natutuwa tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng pagmamahal at pagsunod sa Kanyang salita. Hindi dahil sa tungkulin, kundi dahil sa nagugutom tayo sa Kanyang katotohanan at patnubay. Kaya nga kapag tayo'y nagugutom, nauuhaw, so dapat lagi tayong nagbabasa ng Biblia. Ito yung katangian na kapag tayo laging nagbabasa ng Biblia, ito yung pagkagutom natin sa katotohanan. Na ito'y sinasabi sa Psalm 1 verse 2. Sabi niya, "Ngunit ang kanyang kaluguran ay nasa kautusan ng Panginoon, at ang kanyang kautusan ay nagbubulay-bulay siya araw-araw at gabi." So, araw at gabi. So, ito yung inihahambing ang matuwid na tao sa iba sa pamamagitan ng pagbibigay ng diin sa kanilang matinding kagalakan at pagtututok sa batas ng Diyos. Sa halip na baliwalain o kagalitan ang tagubilin ng Diyos, ang matuwid na tao ay nalulugod sa kanila at patuloy na iniisip ang mga ito. Nagbubulay-bulay araw at gabi ng salita ng Diyos. So ito ay nagsasalita sa isang buhay na nakasentro lamang sa salita ng Diyos bilang pinagmumulan ng karunungan at patnubay. Kaya nga ang ating laging binabanggit dito, dapat ang lagi nating pinag-uusapan salita ng Diyos, ang lagi nating iniisip ay salita ng Diyos at ang ating isinasabuhay ay salita ng Diyos sapagkat ito yung nalulugod ang Diyos sa Kanya. Nalulugod ang Diyos sa atin kapag tayo laging nagbubulay-bulay araw at gabi na ito nagbibigay sa atin ng karunungan at patnubay. Kaya sinasabi niya sa Jeremiah 15 verse 16, "Ang iyong mga salita ay nasumpungan at ang aking kinain at ang iyong salita ay nagiging kagalakan ng aking puso." So nagiging kagalakan natin ang puso, ang salita ng Diyos sa ating puso. Tulad na lamang ni Jeremiah. Si Jeremiah ginagamit ang pagkain ng salita ng Diyos upang ipakita kung gaano niya kalalim ang pag-iisip at pagpapakain ng kanyang sarili sa mensahe ng salita ng Diyos sapagkat ang salita ng Diyos ay pagkaing espiritual. Ang salita ng Diyos ay nagdudulot ng kagalakan kahit na sa mahirap na panahon dahil siya ay pag-aari ng Diyos, tinawag sa iyong pangalan. So ang salita ay hindi lamang pagtuturo kundi ito'y pinagmumulan ng buhay at kagalakan. So tulad na lamang sa halimbawa, inilaan ni Ezra ang kanyang sarili sa pag-aaral at pagsasabuhay ng batas ng Diyos at pagtuturo nito sa iba. Mababasa natin yan sa Ezra chapter 7, verse 10. Sapagkat inihanda ni Ezra ang kanyang sariling
puso upang hanapin ang kautusan ng Panginoon at gawin din ito at magtuturo sa Israel ng mga palutuntunan at mga kahatulan. So kaya nga't ito itinatampok ang dedikasyon at layunin ni Ezra. Sinadya niyang itakda ang kanyang puso at ituloy ang batas ng Diyos. Sundin ito at ituro ito sa iba. Ito'y nagpapakita ng isang nakatuong saloobin ng pag-aaral, pagsunod at pamumuno sa espiritual na mga bagay. Kaya nga tinihikayat tayo ng halimbawa ni Ezra na hindi lamang pag-aralan ang salita ng Diyos, kundi ipamuhay din ito at tulungan ng iba na maunawaan ito. So yan ang salita ng Diyos, ang ibig sabihin ng kaluguran sa Panginoon. Pangatlo, ito yung trusting God's plan over your own. So ito yung sinasabi na pagtitiwala sa mga plano ng Diyos kaysa ating sarili. So ang kasiyahan sa Panginoon ay nangangahulugan ng pagtitiwala na ang kanyang kalooban ay mas mabuti kaysa ating sariling mga pangarap. Ito ay naglalabas ng kontrol at nagsasabing, ang iyong paraan, Panginoon, hindi ang akin. So dapat ang paraan ng Panginoon at hindi yung sa atin. Kaya nga sinasabi niya sa Proverbs 3 verse 5, magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso at huwag manalig sa iyong sariling kaunawaan. So ito yung isang malakas na panawagan na maglagay ng lubos na pagtitiwala sa Diyos sa halip na umasa sa ating limitadong karunungan ng tao. Na ipinapaalala nito sa atin na ang mga plano ng Diyos at ang kaalaman ng Diyos ay higit sa ating sarili. At ang tunay na pananampalataya ay nangangahulugan ng pagsuko, ng kontrol at pagtitiwala sa Kanya ng buong puso. So kaya nga sinasabi niya, commit your ways to the Lord, trust also in Him, and He shall bring it to pass. So ibig sabihin, kapag ihahabilin natin ang ating mga lakad sa Panginoon, magtitiwala tayo sa Kanya at gagawin niya ito. So kung tayo'y inihahabilin natin, magtiwala tayo, ang Diyos na ang gagawa sa atin. So kaya nga't ito'y sinasabi sa banal na kasulatan na ito'y hinihikayat tayo ng ipagkatiwala ang ating mga plano sa Diyos, ang ating mga landas sa Diyos, na inilalagay ang ating pagtitiwala sa Kanya. So kapag ginawa natin ito, nangako ang Diyos na tutuparin ang Kanyang mga layunin at isa sa katuparan ang kalalabasan ayon sa kalooban niya. Na ito'y isang makapangyarihang paalala na ng pagsuko, pananampalataya, at banal na patnubay. So kaya nga tulad na lamang sa halimbawa ng ating Panginoon Kristo, siya mismo tulad ng sinasabi sa Biblia na ito yung ipinagkatiwala, mababasa natin yan sa natutuwa ang Panginoon Kristo sa paggawa ng kalooban ng Ama. Kahit na nangangahulugang ito na pagpunta niya sa krus, ang kanyang pagsunod ay nagdala ng kaligtasan ng mundo. So kahit na ang Panginoon Kristo ay namatay para sa atin, na ito yung sinasabi na sinunod niya ang kalooban ng Diyos. Na sinasabi dito sa John 4 verse 34, sinabi sa kanila ng Panginoong Kristo, ang pagkain ko ang gawin ang kalooban ng Diyos na nagsugo sa akin at tapusin ang kanyang gawain. So ito yung inilalarawan ng Panginoon Kristo, ang kanyang pinakamalalim na kabuhayan. Hindi physical na pagkain, kundi ang katuparan na nagmumula sa pagsunod sa kalooban ng Diyos at pagkakompleto ng misyon na binibigay sa Kanya. Ito ay nagpapakita kung paano ang layunin at pagsunod sa plano ng Diyos ay nagpapalusog sa kaluluwa ng higit sa ano paman.
So kaya nga't sinasabi pa niya sa Luke chapter 22 verse 42 na sinasabi, Ama, kung ibig mo, alisin mo sa akin ang sarong ito, gayon may huwag mangyari ang aking kalooban kundi ang sayo. So kaya ito yung sinasabi na kumukuha ang Panginoon Kristo sa panalangin bago siya aristuhin, na nagpapahayag ng tapat na pagnanais na maiwasan ang pagdurusa, na alisin ang kupang ito, ngunit ganap na nagpapasakop sa kalooban ng Diyos. Ay tinuturo nito ang tungkol sa pagsuko, pagtitiwala at pagsunod kahit na nahaharap sa mahirap na kalagayan. So kaya nga't ito yung mahalagang mensahe na dapat natin pagnilay-nilayan, na ito yung nalulugod, ang ibig sabihin na nalulugod sa Panginoon. Number 4, ito yung desiring God more than His gifts. So ito yung pagnanais ng Diyos ng higit sa kanyang mga kalooban. So kaya nga ito yung kanyang kasiyahan sa Panginoon ay ibig sabihin kung sino siya, hindi lamang kung ano ang kanyang ibinibigay. So kaya nga't mahalaga na kilalanin natin ang Diyos, pahalagahan natin ang Diyos kaysa yung kanyang ibinibigay sa atin. Siya ay nagiging pagnanasa ng iyong puso. So dapat mas pinahahalagahan natin kung sino ang nagbigay kaysa yung ibinibigay ng Diyos sa atin. So karamihan, ang pinahahalaga ng mga tao ay yung kung ano ang ibinigay sa kanya ng Diyos. So kaya nga ito'y sinasabi sa banal na kasulatan na dapat pinahahalaga natin ang pagkakakilanlan nung nagbigay kaysa yung ibinigay niya sa atin. So kaya nga sinasabi niya sa Psalm 73 verse 25, Sinong mayroon ako sa langit kundi ikaw? At walang iba sa lupa sa aking ninanasa maliban sa iyo. So ito yung sinasabi sa banal na kasulatan na ito'y nagpapahayag ng isang malalim na debosyon sa Diyos na nagsasabi na walang sino man sa langit o sa lupa ang maiahambing sa Diyos sa halaga o pagnanais, na sinasalamin nito ang isang pusong ganap na nasisiyahan at nakatuon lamang sa Diyos. So kaya ito yung sinasabi sa Psalm 84 verse 10, mas mabuti ang isang araw sa iyong mga hukuman kaysa 1,000 sa ibang lugar. So kaya ito na pinahalagahan ng kahit ang pinakamababang lugar sa presensya ng Diyos na higit sa anumang kaginhawahan o karangyaan sa ibang lugar. So ang paggugol sa oras ng Diyos ay hindi mabibili. Yan yung sinasabi, ang ibig sabihin na mas mabuti ang isang araw. Ibig sabihin, mas magbuti na gumugol ka ng oras sa Diyos dahil ito'y walang katumbas na halaga. Hindi mo kayang bilihin. Mas mahalaga kaysa lahat ng makamundong kasiyahan. So kaya nga iyan ang importante na kaya ako ay binibigyan ko ng diin na mas mahalagang gumugol ka ng oras kaysa mga makamundong kasiyahan or katayuan na ipinagpapalit mo yung oras na para sa Panginoon. Kaya ito yung sinasabi sa Biblia na mas mabuti na gumugol ka ng oras sa Panginoon kaysa makamundong kasiyahan. Ang paggugol sa oras sa Panginoon na hindi mabibili, mas mahalaga kaysa lahat ng makamundong kasiyahan. So kaya nga't ito yung tulad na lamang sa halimbawa ni Maria ng Betanya ay nakaupo sa paanan ng Panginoong Kristo. Pinili ang makinig sa kanya kaysa abalang paglilingkod. Mas pinili ni Maria na makinig
sa Panginoon na magkaroon siya ng tamang ugnayan sa Diyos. Kaya't mababasa natin yan sa Luke chapter 10, verse 38 to 42 na sinasabi. Luke 10 verse 32, verse 38, habang naglalakbay sila, pumasok ang Panginoon Jesucristo sa isang nayon kung saan tinanggap siya ng isang babaeng nagngangalang Marta sa kanyang tahanan. Sa verse 39, siya ay may isang kapatid na babae, nagngangalang Maria, na nakaupo sa paanan ng Panginoon at nakikinig sa kanyang mensahe. So ito yung sinasabi, ang focus ni Maria sa kaibahan ni Marta. Si Maria ay nilalarawan bilang nakaupo sa paanan ng Diyos, nakikinig sa kanyang mga turo. Pinili ni Maria na unahin ang espiritual na pagpapakain kaysa mga hinihingi na mga gawain sa tahanan. Sa paggawa nito, ipinapakita niya ang kalagahan ng pagiging naruroon at matulungin sa Panginoon Jesucristo kahit na sa gitna ng mga abala sa pang-araw-araw na buhay. So kaya nga dito sa verse 40, at ngunit si Marta ay abala sa maraming paglilingkod at lumapit sa kanya at nagsabi, Panginoon, wala bang pakialam sa iyo na iwanan ako ng aking kapatid na maglingkod ng mag-isa? Sabihin mo sa kanya na tulungan niya ako. So kaya nga ito'y sinasabi, ito yung si Marta, mga pagkagambala ni Marta. Si Marta ay nilalarawan bilang naliligalig sa lahat ng paghahanda. Siya ay abala sa paghahanda, mga praktikal na gawain tulad ng paghahanda ng pagkain at pag-aasikaso ng mga pangangailangan ng kanyang mga bisita. Bagamat hindi ito likas na mali ang mga gawain ito, nadidismaya lamang si Marta dahil nahihirapan siya at hindi niya napapansin ang kanyang trabaho, lalong-lalo na kapag nakikita niyang hindi tumutulong ang kanyang kapatid na si Maria. Sa verse 41, at sumagot ang Panginoon Jesucristo at sinabi sa kanya, Marta, Marta, ikaw ay nababahala tungkol sa maraming bagay. Ngunit ito ang sinasabi ng Panginoon Jesucristo, ngunit isang bagay lamang sa verse 42, ang kailangan at pinili ni Maria ang mabuting bahagi na hindi aalisin sa kanya. So ito yung response ng Panginoong Jesucristo. Nasabi dito, ito yung tugon kay Marta. Magiliw na sinaway ng Panginoong Jesucristo si Marta at tinawag ang kanyang pangalan ng 2 beses. Ibig sabihin na pinapakita nito ang pagmamahal at pagmamalasakit na kinikilala niya na siya ay nag-aalala at nababagabag, ngunit itinuturo niya kaunting mga bagay lamang ang kailangan. At ang pagpili ni Maria na tumutok sa kanyang salita, mas mahusay na pagpipilian kaysa isang bagay na kailangan ng isang na mas mahalaga. Ang pinili ni Maria na ito'y isang bagay na kailangan sa isang relasyon sa Panginoon Jesucristo kung saan ang pakikinig at pagkatuto mula sa Kanya ay nangunguna kaysa mga distraction. So, ibig sabihin, yung mga ginagawa natin sa sanlibutan, distraction lamang yan. Nakakagambala lamang yan sa gawain sa Panginoon na hindi mahalaga yung ginagawa ng sanlibutan kapag oras ng para sa Panginoon. Kaya nga't mahalaga na strict ako sa mga taong ganyan na inuuna pa yung mga gawain ng sanlibutan. Kaya ako ay pinagwiwikaan ko yung mga gumagawa ng ganyan dahil mas mahalaga ang gawain ng Panginoon kaysa mga bagay sa sanlibutan. Kapag gawain sa Panginoon, dapat iyan ang tinututukan. Kaya ako'y stricto sa ganyang mga bagay. Kaya kapag ganyan, pinagwiwikaan ko ang isang tao na nakikita kong ganyan ang ginagawa na pinapahalagahan ang sanlibutan. Kaya hindi masamang pagwikaan, ang masama ay yung magkasala ka dahil sa ginagawa nila. So kaya nga't mahalaga na dapat nating pagwikaan
Hindi wag tayong mananahimik dahil ito'y tinuturo sa atin na mas mahalaga na may tama tayong ugnayan sa Panginoon kaysa mga bagay. Yung mga bagay na iyan ay walang kabuluhan para sa Panginoon. Dahil ang mahalaga, tayo'y nasa Panginoon, tayo pag-aari ng Diyos. Kung tayo pag-aari ng Diyos, dapat mas pinahalagahan natin ang makalangit kaysa mga makamundo. Dahil ito yung dapat nating pagpapahalaga sa espiritual na pagpapagain. Tulad ni Maria, ang mga mananampalatay tinawag na maglaan ng oras upang umupo sa paanan ng Diyos na nakatuon lamang sa kanyang salita at pinahihintulutan ang kanyang presensya na baguhin ang kanilang mga puso na itinuturo nito ang espiritual na pag-unlad ay nangangailangan ng intentional at na hindi natin dapat hayaan na ang pagiging abala sa buhay ay lumalalim sa ating relasyon sa Diyos. So dapat mas mahalaga na mas malalim ang ugnayan natin sa Diyos kaysa mga bagay na walang kabuluhan. Yan yung sinasabi sa banal na kasulatan. Kaya nga ito yung kapag ginawa natin ito, maiiwasan natin yung sobrang pag-aalala at stress. Sa kapag ginawa natin na pinapriority natin ang Panginoon, maiiwasan natin ang stress. Ang pagkabalisa ni Marta tungkol sa mga trabahong kailangan niyang gawin ay nagsisilbing paalala na nag-aalala sa mga gawain ay maaaring makabawas sa kapayapaan at kagalakan na makikita natin sa Panginoon Kristo. Ang mga mananampalatay hinihikayat na magtiwala lamang sa Diyos at tumuon sa Kanya kung ano ang pinakamahalaga na ang paggugol lamang sa oras sa Kanya ang pinakamahalaga kaysa mga paggugol sa mga walang kabuluhan tulad ng mga gala, mga pasyal dito, pasyal doon, wala yung kabuluhan kapag ipinagpapalit mo sa oras para sa Panginoon na itinagaan niya sa bawat mananampalataya na pag-isipan ang kanilang mga prioridad na binibigyan din ng kalagahan ng pagpili ng espiritual na pagpapakain kaysa mga makamundong mga abala. Abala lamang yan. Hindi yan ang tunay na kaligayahan. Kaya nga't itinagpapaalala sa mga Kristiyano na unahin ang ating relasyon sa Diyos, paghahanap kaysa mga paghahanap sa trabaho o mga gawain. So kaya nga ang mahalaga yung pagsamba, paghahanap ng kapayapaan sa pamamagitan ng pagtutok sa isang buhay na tunay na mahalaga ang pagiging naruroon ang presensya ng Diyos sa buhay natin. So kaya ako very strict talaga ako sa mga ganyan. Kaya kung ikaw ay pinagwiwikaan dahil alam ng Diyos na mas mahalaga na tumutok ka sa kanyang gawain. So dahil ito yung nagagalak tayo kapag binibigay natin ang Diyos, ang oras natin sa Diyos. So kaya ano pa ang tinuturo sa atin? Delighting grows through relationship. Ibig sabihin, ito yung sa pamamagitan ng nagagalak tayo sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan natin sa Diyos. Lumalago ang kasiyahan sa Panginoon habang lumalalim ang ating relasyon sa Kanya sa pamamagitan ng panalangin, pagsamba, at oras sa Kanyang salita. So ito yung katapatan sa bawat panahon. Kaya't sinasabi niya sa banal na kasulatan sa James chapter 4 verse 8, lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. So ito yung sinasabi sa banal na kasulatan, inaanyayahan tayo na aktibo nating hanapin ang Diyos. Hanapin ang pagiging malapit sa Diyos. Kapag tapat tayong lumalapit sa Kanya, tumutugon siya sa pamamagitan ng paglapit sa atin. Nangangailangan din ito ng pagsisisi, paglilinis ng ating mga kilos at pagdadalisay ng ating mga puso upang lubos na yakapin ang relasyon iyon ng walang hating katapatan. So dapat
Kapag lumapit tayo sa Diyos, dapat pagsisihan natin, isuko natin sa Kanya ang ating mga kasalanan. Yan yung sinasabi sa banal na kasulatan. Kaya nga't ano pa ang tinuturo sa atin? Philippians 4 verse 4, rejoice in the Lord always. So dapat lagi tayo nagagalak sa Panginoon. Muli kung sasabihin, magalak kayo, sabi ng banal na kasulatan. So ito yung hinihikaya tayo bilang mananampalataya na laging makikita ang kagalakan sa Panginoon. Ano man ang mga pangyayari, ang paulit-ulit na utos ng Diyos na ito'y nagpapaalala sa atin na ang ating kagalakan ay nakaugat lamang mismo sa Diyos, hindi sa panlabas na sitwasyon. So kaya nga't ito'y mababasa natin sa example, halimbawa, ito yung si Pablo found joy in Christ even and kahit na siya nasa kulungan, siya ay nagpurit, nagpasalamat dahil ito yung ugat ng kanyang relasyon sa Panginoon, hindi sa mga problema. Kaya nga't mababasa natin yan sa Philippians 3 verse 8, sabi niya rito, oo, walang alinlangan at ibinibilang ko ang lahat ng mga bagay na kalugihan lamang dahil sa kadakilaan ng pagkilala sa Panginoon Kristo na aking Panginoon, na sa Kanya ang aking pinagbata, ang pagkawala ng lahat ng mga bagay at itinuturing kong dumi lamang. So dumi lamang yung mga bagay na mga walang kabuluhan upang aking sinasabi sa banal na kasulatan. So kaya nga ito'y sinasabi pa sa verse 9, at masusumpungan sa Kanya na hindi nagtataglay ng aking sariling katuwiran na ayon sa kautusan, kundi ayon sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoon Kristo, ang katuwiran na mula sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya't sinasabi pa niya sa Philippians 3 verse 10, upang makilala ko siya at ang kapangyarihan ng kanyang pagkabuhay na muli at ang pakikisama ng kanyang mga pagdurusa na naaayon sa kanyang kamatayan. So kaya nga't ito yung halimbawa na nagagalak si Pablo. So kaya nga't ito'y mahalagang mensahe na tinuturo sa bawat isa sa atin na anuman ang sitwasyon, bawat sitwasyon natin tayo magagalak. Kaya ito yung kagalakan sa Panginoon na ang ibig sabihin anuman ang sitwasyon, paulit-ulit tayong pinapaalalahanan na ang kagalakan lamang ay nagmumula mismo sa Diyos at hindi sa mga sanlibutan. So kaya nga't ito yung tunay na kagalakan sa kabila ng pagkakulong ni Apostle Pablo. Hindi siya nakatuon sa mga panlabas na pangyayari. Hindi siya nakatuon sa mga karanasan niya. Nakatuon siya sa mga pangako ng Diyos. Kaya nga't mahalaga na ang mga bagay dito sa sanlibutan ay pansamantala lamang. Kaya kapag oras ng Panginoon, dapat ibinibigay natin ang oras sa Kanya at hindi natin ninanakaw. At hindi natin binabaliwala tulad ni Maria na mas pinahalagahan ng Diyos ang ginawa ni Maria kaysa ginagawa ni Marta na pagkaabala na walang kabuluhan. So kaya nga ito yung mahalagang mensahe na tinuturo sa bawat isa sa atin. Kaya kung nais natin na tayo magagalak sa Panginoon, lahat ng ating ginagawa para sa Panginoon, ito yung dapat nating gawin para tayo ay lubusan ng kagalakan natin. Tayo magpasakop sa Kanya na siya ang ating Panginoon, siya lamang ang ating Panginoon na siyang nagbibigay ng tunay na kagalakan sa pamamagitan ng pagpapasakop natin sa Kanya na maaari natin siyang tanggapin at papasukin sa ating buhay. So isang mapagpalang umaga po sa ating million viewers, kay Doña Erlyn Mercado. So isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. So kaya nga't ito'y sundan po natin ang panalangin ito. Repeat after me. So Heavenly Father, alam kong pinaghiwalay ako sa aking kasalanan mula sa iyo.
Salamat sa pagpapadala mo sa iyong bugtong na anak upang mamatay sa aking lugar at sa ikatlong araw ay muling nabuhay para sa aming lahat. Panginoong Hesus, kailangan kita, nagtitiwala ako, patawarin mo ako sa aking mga nagawang kasalanan. Sa isip, salita at sa gawa, mula pagkabata hanggang sa ngayon. Salamat sa pagpapatawad mo sa aking mga kasalanan. Binubuksan ko ang pintuan ng aking buhay at tinanyayang kita sa aking buhay bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Salamat sa pagtanggap mo sa akin sa walang hanggang pamilya. Salamat ikaw po ang maghari sa trono ng aking buhay at sulat mo ang aking pangalan sa aklatang buhay at mamuhay ako ayon sa iyong kalooban. Ito ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Purihin ang Panginoon. So kaya nga kung ginawa po natin yan, maniwala po tayo na magagalak po tayo sa ating paglilingkod sa Panginoon. So tayo po'y manalangin sa Panginoon. So maniwala po tayo na anuman ang sitwasyon natin, tayo'y laging nagagalak. Kaya manalangin tayo. Yes, Father God, in the name of Jesus Christ, with the power of the Holy Spirit. Salamat, Panginoon, na lagi akong nalulugod sa iyo ng higit sa ano paman. Salamat sa kagalakan, sa iyong presensya, sa iyong kapayapaan, sa iyong puso at sa iyong pagmamahal sa bawat salita mo. Salamat, Ama, na ipinadarama mo ang pagkauhaw sa iyong salita araw-araw at kami ay nagtitiwala na ikaw lamang ay sapat na sa bawat buhay ng bawat isa. Salamat, Panginoon, na inaalay namin ang aming mga hangarin at ang aming mga pinipili kung ano ang gawain na dapat nakaluwalhati sa iyong lamang, Panginoon. Hangarin ng bawat puso ng bawat isa ay ito'y nakakalugod lamang sa iyo, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa salitang ipinapaalala mo sa bawat isa sa amin sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu Santo na nagpapaalala sa bawat salita mo na complete ang iyong pag-ibig na ipinadama mo sa bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon, na walang pagkukulang sa mga pagpapala dahil sa iyong pag-ibig sa bawat isa sa amin. Salamat, Ama, sa mga pagpapala na wala ng sapat na silid na kalalagyan na mga pagpapalang ibinuhos mo sa bawat isa sa amin. Pagpapalang espiritual, pagpapalang emotional, pagpapalang physical, pagpapalang financial. Siksik, liglig at umaapon na pagpapalang ipinagkaloob mo sa bawat isa sa amin. Sa iyong mga anak sa Luzon, Visayas at Mindanao at whole world, lalong-lalo na ang mga connected sa The Word, God's Will and Life Ministry. Salamat, Panginoon, na walang sapat na silid na kalalagyan na mga pagpapalang ibinuhos mo sa bawat isa. At salamat, Ama, na ikaw lamang ang the best shepherd sa bawat buhay ng bawat isa sa pamamagitan ng pagtuturo mo ng tamang landas na iniingatan mo ang bawat isa sa amin, ang aming mga mahal sa buhay, mga magulang, mga anak, mga kapatid sa pananampalataya, lahat ng mga viewers, subscriber, lahat ng mga connected sa The Word, God's Will and Life Ministry. Thank you, Father God, na iniingatan mo. Salamat sa safe and sound. Salamat na laging nariyan ka upang kami alalayan na ikaw yung the best shepherd sa bawat buhay ng bawat isa. Na hindi mo kami pinapahintulutang madapa, matisod, mahulog, at matukso. Salamat, Ama, sa pag-guide, pagpoprotect sa pamamagitan ng iyong dugo na ibinuhos mo sa bawat isa sa amin upang kami ingatan. Thank you, Father God. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. Salamat, Ama, na lagi mong ipinapaalala sa amin sa pamamagitan ng Banal na Espiritu Santo na nagpapaalala sa bawat salita mo. Salamat, Panginoon. Sa pamamagitan ng latay ng Panginoon Kristo, complete healing ang natanggap ng mga tao ng Diyos right now. Lahat ng mga pamilya na nakakaranas ng mga sakit. Salamat, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong mga latay, ang lahat ay makatanggap ng kagalingan. Salamat, Panginoon. Bawat pamilya, bawat individual na nangangailangan ng iyong kagalingan. Salamat, Panginoon,
Sa pamamagitan ng iyong latay, complete healing ang natanggap ng bawat isa. Thank you, Father God. Thank you, Lord Jesus, especially sa mga taong ginagamit mo upang to support your ministry here. Thank you, Father God. Thank you, Lord Jesus. You're the best shepherd. You're the great physician. You're the best provider, Father God. Thank you, Father God. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. All the glory and honor belongs to you. In Jesus' name I pray. Amen. Praise the Lord. Purihin ng Panginoon. Good morning and God bless po sa ating lahat. Bye for now. Hanggang sa muli po nating gawain. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat.